Okay, tuloy tayo. Kaya ho natin nababanggit itong nababanggit itong si Ma'am Binibining Ivana Alawi sapagkat nagagalit ho nga itong si Undersecretary Claire Castro. Sapagkat hindi daw ho trabaho nitong actress na ito, si Ivana Alawi, na ika nga'y mamigay ng ayuda sa mga mahihirap. Ito daw ho ay trabaho ng gobyerno. Anak ng tipaklong naman. Hindi naman ho yung pera na nanggagaling ho sa gobyerno eh. Hindi naman ho yung pinamibigay niya, hindi ho galing sa gobyerno yan. Pinaghirapan ho nito. Ito ang maliwanag na napakalaking inggit. Naiinggit itong si Undersecretary Claire Castro kay Ivana Alawi. Bakit po naman pagbabawalan? Kung yung ibinibigay ng gobyerno na ayuda doon sa mga mahihirap, pera din nila ho yan eh. Hindi mo naman pera yan. Galing yan sa buwis ng mga mamamayan. Samantalang yung ginagamit nitong si Ivana Alawi, sariling pera niya yan, hindi pera ng gobyerno na kanyang ipinamimigay doon sa mga mahihirap. Tumutulong ho sa gobyerno. Kayo ba, ikaw ho ba, tumutulong ka ba sa mga mahihirap? Ang tinutulungan mo yung amo mo eh. Ayun ho mga vloggers na namibigay ho ng ayuda sa mga mahihirap na kababayan, tumutulong ho yan sa gobyerno. Kaya huwag yun na ho kainggitan. Ano ho? Ito ho ay patuloy nga ho. Kagaya nga ho nitong binibigay na ayuda ng tigda 2,000 pisong ayuda para sa mahigit dito sa 7.5 million na pamilya sa bansa. Bibigyan ho ng ayuda ng gobyerno yan. Saan ho galing yung pera na ibibigay? Galing din ho yan sa buwis ho nila. Pagkakainggitan pa ho natin, mabuti na lamang ho, inilinaw ho ditong si Assistant Secretary Irene Dumlao na yun ho nga mabibiyayaan ho ng ayuda. Ikabilang na ho yan yung 4-piece, yung 3 milyong mga mahihirap, at saka yung mga ika nga ay malapit ng maghirap. Kaya ho naman tayo binabatikos ho yung malapit ng maghirap sapagkat marami ho magdideklara. Ang sabi ho nitong kasi si Secretary Gatchalian eh. Sabi ni Secretary West Gatchalian ang talaan daw hindi ho manggagaling sa LGU, hindi ho sa barangay, hindi rin magagaling sa lungsod o munisipyo o kaya diyan sa City Hall. Ang kanila daw hong pagbabasihan yung 2024 listahan. Diyan ho kukunin sa PSA. Sa Philippine Statistic Authority 2024 meron na hong nagbago ho diyan, marami na hong hindi ho na nagnegosyo ho. Maring iba rin yumaman na rin ho diyan, lalong-lalo na yung mga nasa flood control. Marami ho nang nagsipagyaman. Baka nga diyan may anak pa ng congressman o kaya naman anak ng mga ma-influensyang mga mayayaman mapabilang pa ho diyan sa malapit na maghirap. Sasabihin nilang malapit na ho akong maghirap sapagkat nalugi ho yung negosyo ko hindi raw ho yan magiging batayan, hindi raw ho yan magiging rason. Sapagkat meron na hong talaan na kanila hong pagbabatayon yung manggagaling sa PSA. Ay nako. Kaya ho nananawagan ho tayo yung sa sino man ho, sapagkat yung ibinibigay ho sa atin ng gobyerno, lalo-lalo niya sa DSWD, yun hong ibinibigay sa atin pera din ho natin yan, ibinabalik lang ho sa atin. Kaya huwag ho kayong panilin lang, tandaan ho ninyo mga kaibigan, mga kababayan ko, na ang anumang tulong mula sa gobyerno o mga programa ng gobyerno ay karapatan ng bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino, at hindi ho yun dapat na meron ho kapalit na kondisyones o kaya ho tayo ipapipirmahin ng dahil ho sa pagsuporta sa isang programa na ika nga ay lalong-lalo na itong pagbabago ho, yung constitutional amendments. Kapag ang tulong ho ay
ika nga ay merong kapalit, kaduda-duda na ho. Ibig sabihin yan nililin lang naman ho tayo nito. Dapat ho malinaw ho yung layunin ng ika nga tulong. Baka naman ho nabibili na ho yung ating pagpayag ho dito o kaya naman yung ating karapatan nabibili na. Maging yung ating kalayaan. Kaya ho matuto ho tayong mag-scrutinize ho mga kaibigan ko. Noong mga bagay-bagay na ipinapipirma ho sa atin, hindi ho tayo basta-basta pirma ng pirma. Pero itong sinasabi ho ng DSWD, nagpapadala ho sila ng mga messages ho sa mga email ho ninyo. Paano ho yung mga walang mga walang ika nga walang mga accounts walang mga email. Halimbawa yun wala ika nga ay hindi na aktibo yung kanilang mga email. Paano ho ninyo maano yan? Mabibigyan. Marami na naman ho magrereklamo ho diyan. Ako ho hindi ho nabigyan paano kasi yun? Yung deactivated na ho yung inyong yung inyong mga account ho na inyong na-submit ho dito sa PSA. Nagpalit na rin ho kayo ng mga SIM card ho ninyo. Nagpalit na rin ho kayo ng inyong mga cellphone. Paano pa kayo makukontak ho niyan? Ilang porsyento ho ang mawawalan ho riyan? Palagay ho natin baka mamaya may 1/3 ho diyan na deactivated na ho yung kanilang mga account. Pasensyahan na tayo. Saan pupunta ho yung natitira? Babalik ho ba yan sa DSWD o babalik ho doon sa National Treasury? Yan ho, nililiwanag lang ho natin. Dapat maging maliwanag ho ang lahat ho ng mga transaksyones sapagkat sawang-sawa na ho tayo Sawang-sawa na rin ho tayo sa pambubudol sa atin Etong sinasabi ho natin di baka naman ho tayo madadali naman ho tayo nitong mga maruruming pamamaraan at kawalan ho ng katotohanan sapagkat alam ho ninyo yung katotohanan ho dito nananakaw na rin ho pati nga ho pagkain ho yung pagkain nagreklamo ho itong si ayuda din ho yun. Yung pagkain na dapat dadalhin doon sa mga nagrarally dyan sa Liwasang Bonifacio, kailangan pa bang kunin niya ng mga taga-LTO? Kailangan pa bang harangin ninyo yan? Dito sa pamimigay nito, siguradong merong harang-harang din naman yan Dito uso rito yung kawatan dito yung mga nakawan dito nanakawin mo na nanakawin na ang karapatan mo, nanakawin pa yung mga pag-aari mo, o pati katotohanan, yung nanakawin pa, ano pa nangyayari dito? Kaya ho, dapat ho tayong maging matalino at mapagmatyag mga kababayan ko. Huwag tayong magpapadala doon sa mga nangangako na mayroong kapalit. Lalong-lalo na kung ang ating ang kapalit ho niyan ay kinabukasan ho ng ating pamilya. Di lalo na ho tayong magiging vigilant ho at suriin ho natin ng mabuti ang mga bawat mga dokumento na atin hong lalagdaan Kaya ho kami ho nagpapaalaala ho dito nagpapaalala ho kami dito sapagkat yung topic natin dito sa ayuda eto ho Etong sabi nitong si Auntie Claire, ulitin nga natin, sasabihin ko lang. Nagbigay ho kasi ng payag itong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay ho sa pagtulong nitong si actress vlogger na si Ivana Alawi. Sinasabi ko ho kanina, ulitin ko lang ho kasi dumadaan ho dito sa doon sa newsfeed ko Ito, ulitin ko, nagbigay ng payag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kaugnay sa pagtulong ni actress vlogger Ivana Alawi sa pamilya ng rider na nasawi sa isang insidente sa Caloocan City. Ayon ho kay Castro, bagaman wala siyang problema sa pagtulong ni Ivana, sinabi niyang ang ganitong uri
ng ayuda ay bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan at ng Pangulo. O, dito na naman tayo eh. Dito naman tayo magtatalo eh. Responsibilidad nino. Responsibilidad ng pamahalaan at ng Pangulo. Pusang gala naman. Yung sinasabi niyong responsibilidad, pumunta ko dyan sa mga ilalim ng tulay, meron ho mga nakatira ho diyang mga mahihirap. O yun lamang ho mga squatter eh. Responsibilidad ho ng gobyerno ng pamahalaan yan at ng presidente para mailagay ho sila sa maayos na kalalagyan. Nagagawa ba ng presidente at ng pamahalaan yan? Bago ka mabigyan ho, bago ka ma-relocate ka, takot-takot. Napagdadaanan mo kung ano-anong hinihingi siya, kung ano-anong pagtatanong ang dadaanan mo diyan. Tapos sasabihin ninyo ay responsibilidad ng pamahalaan at ng Pangulo. Ay tumutulong na nga yung tao eh. Naging usap-usapan na ho yan sa social media mga kaibigan ko. Na kung saan ay nagkaroon na ho ng iba't ibang mga reaksyones mula ho sa mga miyembro ng SMMP. Ay meron pang bago ngayon. Republika ng mga Marites. Meron ng bago ngayon, lumitaw na naman Republika ng mga Marites o tinatawag na Marites Republic. Yung ganyang mga nangyayari, yun hong mga reaksyon nila. Hinggil nga ho diyan sa papel ng mga pribadong individual, na nagbibigay ng agarang tulong sa mga nangangailangan. Na hindi naman ho na ibibigay ho ng gobyerno. Pagkatapos gaganyan ay meron ka pang makikitang pagpupuna. Pupunahin pa yung trabaho mo. Punahin mo yung pinagtatrabahoan mo. Nagagawa ba ng opisina ho ninyo yung inyong mga trabaho? At bakit yung papakikialma yung trabaho ng iba yung nagbibigay din ng tulong? Mabuti pa nga itong si Ivana Alawi hindi ho yan inuutusan ng gobyerno kung pwede ho sponsoran mo naman yung ano noon. May nakikiusap. Ito ay kusa ho siyang tumutulong pagkatapos makakarinig pa kayo ng ganito. Kaya ko ipinagtatanggol ho ito eh. Ilang bang milyon ho na subscriber ho niyan? Ilang milyon sa kanyang yung kanyang social media account dyan sa TikTok, sa YouTube, Instagram. Kaya ho nananawagan ako, binibining Ivana Alawi ay wag kang paiintriga diyan sa mga intrigera na yan. Basta ituloy mo lang yung dapat na trabaho basta't marangal hindi ka lumalabag sa batas. Gawin mo lang hayaan mo yung mga mga naiinggit lang sa iyo yan sapagkat bukod sa ikaw ay tumutulong, meron ka nakikitaan ka pa ng kagandahang asal, nakikitaan ka pa ng kagandahan, hindi lang pampersonal. Paano yan si Auntie Claire? Paano kasi si Auntie Claire? Kaya siguro naiinggit yan dahil sa hindi siya naaabot dun sa pamantayan ng kagandahan na taglay mo. Di ba? Hindi ba ito? Sino bang mag-a-agree? Kaya ito para sa iyo binibining Ivana Alawi. Balang araw ito, kukumbidahin ko ito balang araw. Kung kanyang pagbibigyan, ihihingan ko ito ng tulong, hindi ho sa pansarili ko, kundi doon sa bayan na gusto kong ay mabisita niya doon sa The Galapagos of Asia. Madam Ivana, baka naman mapagbigyan mo na makarating ka doon sa lugar na kung saan na yung lugar na yon ay ay pinag-iinteresan din ng mga mayayaman at mga tao ng gobyerno na wasakin yung aming kalikasan. Kaya ang sabi nga ho ng mga namiminuno sa amin, maging yung mga makakalikasang grupo kasama ko ay
sa pamamagitan ho ng pag-angat ng kabuhayan ng mga mamamayan at na magkaroon din ng revenue ang ating pamalaang lokal hanggang sa nasyonal, kailangan natin i-promote yung turismo. Oh. Yan ho ang layunin ko. Matagal ko na sa pinag-iisipan kung maaari ay maimbitahan ko ito. Imbitahan natin dong si Madam si Madam Ivana Alawi, huwag ka na mag-aalala doon sa pagtutuluyan mo doon. Pagsisikapan ko hong kumbinsihin din ho, hihingi ho ako ng tulong doon sa mga taga roon para kayo naman ay meron hong ika nga ay para bang mahapunan. Ang tinatawag na hapunan doon sa Tagalog ho. Pagka ikaw ay taga Marindoque, ikaw ay taga taga Mindoro, pag sinabi mong ay pupunta tayo doon sa isang lugar na meron ho tayong hahapunan, ibig sabihin tutuluyan. Okay? Sige. Sana makarating sa iyo ito panawagan ko sapagkat nagme-message ako doon sa messenger mo yung staff ho niya, di ko malaman kung staff ho ninyo yung nakakausap ko, yung scammer sapagkat napakarami hong scammer ho dyan, sumasakay dyan sa pangalang yan. Kaya never ho ako may entertain ng matinamaan ng magaling yan. Sige ganito. Sige, fill up ka ng ganito. Para ma-process na namin. Naku, huwag niyo nga ako. Huwag ako Ay, kayong mga scammer. Huwag ako. Dahil sa pagkamiron akong gustong kausapin at siya mismo aking kakausapin. Yun lang. Wala na. Hindi ko kailangan kung sino pa ang kakausapin ko. Meron naman tayong meron tayong mga social media account. Doon tayo mag-usap. Magpadala ka sa akin ng pangalan, video call tayo. Para maliwanag. Hindi ho yung kung sino-sino lamang. Sapagkat napakarami ho mga tarantado ngayon dito sa lipunang ito. Ang dami ho ang mga scammer. Isang araw binanggit ko na yung pag-i-scam Yung ako. Yung may page social pero kinukulapulan ng mga ng mga scammer. Yan. Isa pa. Gusto namin hong tinatalakay ito sapagkat nais lamang ho namin makatulong din. Punahin ho natin ang dapat na punahin sapagkat kami ho nagsisilbi ho ditong Batingaw. Papaalam ho namin. Yung inyong mga layunin kung kayo ba'y nakatutulong sa ating mga mamamayan sasabihin niyo responsibilidad ng pamalaan at ng presidente yung ginagawa ng isang taong pamimigay ng ayuda. Hindi nga niya mabigyan ng ayuda yung mga mahihirap, mabigyan ng disenteng pabahay. Yung mga nasa squatter area. Hindi nga ninyo mabigyan ng ayuda, hindi niyo mabigyan. Bigyan nyo ng disenteng tahanan, squatter sa sariling bayan. Yung Pilipino, yung mga Pilipino ay sa sarili niyang lupa mismo, sa sarili niyang bayan, squatter pa. Sino ang hindi mga squatter? Naka-enclose pa sila, di gwardiya pa. Yung mga mayayaman, nandyan sa subdivision ito mga ito. Ang dinadaanan mga pusali. Kaya ho dito, yung aming barangay ho dito Mabuti na lang yung aming barangay Kapag ay mayroong pagmamalasakit din sa kanyang mga kabarangay din binabati ko rin yung barangay chairwoman namin. Itong si barangay chairwoman Franz Russell Austria Bilaos. Ang tawag ho nila dyan si Chingay. Napakagaling din kapitana ito Bukod to sa kasing ganda ho ditong si Ivana Alawi, wala hong panama ito ditong si Auntie Claire Castro. Kaya sila nagtatalo dito. Baka naungusan na nga ito ni Eden Santos yung mga pinabanggit ko na ito ay mga meron mga achiever ho ito meron ho mga sinasabi, meron ng magagandang mga performances sa pagsiservisyo publiko. Ang naitatanim ho nila dito mabuti. Hindi ho masamang impression, magandang impression ang kanila ho tinatanggap, hindi ho masama. Ewan ko lang kay Auntie Claire kung
kung sino ho bang boboto rito, kung saka-sakali pagbotohan kung sino mas maganda sa kanila ni Ivana Alawi at itong si Franz Russell Chingay dito ho sa Barangay Pag-asa. Kung sino pinakamaganda, magbotohan ho tayo. Siguro pangatlo ka siguro. Joke lang ha, joke lang. Huwag kang magagalit, huwag kang mau-offend ha. Ito yung opinion ko lang ho. Ay ako naman kung sakaling ikaw na-offend ikaw yung magagalit, pasensya na po, humingi ako ng public apology dito pa lang. Ha? Ganito talaga kami sa broadcast hindi naman kami po pwede magiging seryoso palagi ho rito. Sapagkat baka mamaya atakahin kami sa puso. Lalong-lalo na ho yung lalong-lalo na yung ika nga hindi nag-iimbak ng sakit sa kanilang mga katawan. Ano ho yun? Yung mga labag, ho na yung mga labag na dapat wag nilang ipasok sa kanilang mga pangangatawan. Hindi ho ba? Ano yon? Droga, paninigarilyo, alak, ano pa? Marami ho. Kaya ho tayo ilang minuto na lang ba tayo? Natitira. Titingnan natin. Meron na lang ho tayong ilang minutong natitira. Tayo na ho magbabati ho. Babati na ho tayo dahil bumawi sapagkat kahapon hindi ho tayo nakapagbanggit ng mga pangalan ng ating dapat na babatiin, lalong-lalo na itong taga ibang bansa ho ito taga California sa Anaheim, si Josephine Macapagal. Dito ho sa Canada naman si Para Gagarane. Dito sa US naman itong si Wendelin Reyes at saka si Lourdes Sadicon. At siyempre, yung mga kabatsmate ko, hindi ko naman ho pwedeng kalimutan mga ito sapagkat araw-araw ko rin to silang nakaka-chat meron kaming mga chat group. Sina Engineer Apostol. Engineer Apostol. Ang sabi ho yung sakit ng tuhod mo, sabi ni Espiridion Ligayada, kulang lang ho yan sa walking lang daw ho yan Engineer? Itong si Danilo Lagahit, si Wilfredo Gutierrez, ito nakaabang lagi itong si Fred sa usapan ho namin pero nakasensor lang yan, bihira yung magkomento balis, hindi ho basta-basta sumasali ito Itong si Atanasio Briones at saka yung kanyang misis si Bing, dyan ho sa Maramag Bukidnon. Siyempre itong si Bing, si Sioderle Permalino, si Beriam Barbosa, si Pena Cabinta, itong si Catherine Hami, si Vilma Cabantog, Nancy Roma, si Evelyn Lantong, si Los Mainit at si Marilo Octaviano Nineng, si Paterno at si Naida Gahonera. Siyempre yung aming mga advisor, si Ma'am Ibon Dokosin Katli, Ma'am Bong, at si Ma'am Rose Kalikaran. At siyempre, sa ating mga kaibigan si Nadine Grabo sa Plaridel, Bulacan, Alfred Bayani, si Jano sa Nueva Ecija po yan, si Kuyang Leo Ramiro, si Rambo, Jemelin Nietes, Presi Pangilinan, Neuron Martinez, at si Attorney Frederick Abuig. Host po ito yata ng Kongreso ng Palawan. Magandang hapon ho sa inyong lahat. At yung aking mga kasama ho dyan sa KBS, RMM News, Diaryo na TV pa, Alan Bordios, ang siyang CEO ng Diaryo Kasado, at sa mga sa aking mga kasamang mga reporter ho diyan ho sa KBS, at yung aming anchorman diyan si Arnold Namoco, at ang news director Win Lawson. Siyempre ang aming lugar ho diyan sa Sibuyan, Romblon na nililigalig ng pagmimina ay yung aming mayor ho sa Kaijukan, Mayor Marvin Greg Ramos. Mayor, congrats, ang galing mo galing. Si Mayor Nanding Marin nandyan ho sa San Fernando, Sibuyan, Romblon. Kuyang Nanding, yung mga dyan, yung problema natin sa anti-mining, ayan na naman ho tayo. Doon kasi kami tumuloy doon sa MC Tower, doon sa kanyang building ho. Harap lang ho ng munisipyo. Itong aming mayor naman ng Magdiwang, Sibuyan, Romblon,
si Noel Joseph Marino. Magandang hapon sa inyo, gabi na kaya. Ang aming Budoy Leandro Madrona, yung aming Lone District Congressman. Siyempre, yung aming maganda rin ho. Pang-artistahin din ho yung aming barangay. Bumaba eh. Yung aming gobernadora, si Governor Trina Permalo Fabic, kasing ganda ni Ivana Alawi, at kasing ganda ni Franz Russell Austriac Bilaos o Chingay Bilaos. Ito ho mga magagandang mga nilalang sa buong sa balat ng lupa na wag ho ninyong kaiinggitan mga kaibigan, binaiinggit ho diyang opisyal ng gobyerno ano pa? Ayong sa mga kamag-anak ko, Kuyang Leo Ramiro ho. Yan ho, sa Scan International. Kuyang Leo Ramiro, kumusta ka? Si Kuyang Normario Ramiro ho, yan ho ay miyembro ng CHPG. Si Kuyang Nelson, yung Vice Mayor ho dyan ng Lagos, si Christopher Ramiro ho. Siyempre, si Kuyang Reynaldo Ramiro na sa yan, sa Hawaii, may catering ho yan. At itong si Kuyang Isidro ho, retired na police officer ho yan. Yung kanyang kapatid si Noemi naman ay naninirahan diyan sa Marianas Island na meron hong dalawang anak na isang miyembro ng US Army at pilot o Air Force. Yung si Kuyang Lando, kapatid din ho niyan, Orlando Ramiro. Sino pa ba? Marami pa ho diyan ho sa Ilocos Norte, diyan ho sa Burgos, Kuyang Emmanuel Ramiro ho. Diyan sa Bacara, Ilocos Norte sa Isabela. Si Kuyang June Ramiro ho. Diyan ho si condolence ho sa pamilya ni Kuyang Loreto Ramiro diyan ho sa Itchage, diyan sa Isabela. Yung Ramiro family sa buong world, sa buong universe, sa buong mundo lang. Huwag namang universe, pati ba naman kalawakan. Ang inyo hong nakasama ho, sa pagbati, sapagkat magpapasalamat ho tayo sa ating nakasama sa programang ito sa araw ng Biyernes. Maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo, maging sa buong universe. Ay sa Lunes na muli ho tayo magkakadaupang palad at antabayan ho ninyo ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines ho. At sa ngalan ng magigiting ho nating mga nakasama sa palatuntunang ito sa Sina Tech Aaron, Tech Leo, sa aming program director Sir Jeff Balahonda, aming news director Ma'am Rose Dingding, sa aming station manager Sir Ronnie Dave Abile, at sa aming general manager Ma'am Naomi Cascara, ang inyong nakasama sa loob ng isang oras na pagtatanghal, walang iba kundi si Don Robert Ramiro Mabalos.